Formalities tayo. Okay, ganyan pala itsura nating dalawa, no? Okay, sige. Okay, solid ah. Anyway, good morning sa inyong lahat. So, ayan, we are live here sa ating munting office and this is our first episode, our pilot episode ng What World Daily. So, sana lang talagang magawan natin ng paraan na maging daily talaga. Kasi magiging career na ito araw-araw na meron tayong What World Daily. So supposedly, ang schedule natin will start at 7:30 to 8 we will be discussing news, current events, features, or kung ano yung pwede nating i-discuss na pinag-uusapan ngayon sa SOCMED. And then 8 o'clock onwards will be our featured guest. But kanina we were having some technical difficulties and siguro ganun talaga pag starting yung program. But be that as it may, I am very fortunate because kasama natin ngayon ang isa sa aking mga idol na kabataan. Yan. Si Shawnee. Yan. Pakilala ka, Shawnee. Hello everyone. Ako si Shawnee Dale Bitso. Isa ring naging mentee ni Sir. So, mentor ko si Sir sa mga lahat ng ginagawa namin. And yun, hanggang ngayon, siya pa rin yung pinagtatanungan ko ng mga ideas and mga pwedeng gawin. Actually, napaka-humble nitong si Shawnee. Totoo niyan, before kami nag-meet, or nung nag-meet kami the first time sa activity ng DA. DA yun. Oo. Aspire. Oo, sa Aspire. Nakita ko na yung fire, yung kakaibang fire na nasa kanila. Kasama mo si, si... Top. Harry. Oh, si Harry. Si Harry. Hi, Harry. Shout out sa'yo. Good luck sa cafe mo dyan sa Sagada. Anyway, nung time na yon, kung eto yung crowd, kumbaga, ang daming nakaupo sa crowd, merong 3 makukulit na mga kabataan. Yung stand out talaga. Yung alam mo, kumbaga sa classroom, sila yung talaga maingay. Tapos doon pa sila pumunta sa harap talaga ng umupo. So habang nagsasalita ako, nakaganon sila. Hindi mo alam kung niloloko ka o nakikinig eh. Ano nga ba? Nakikinig. Pero talagang doon ko nakita na sabi ko, nako, may future ang mga batang ito. Kasi meron silang isang bagay na wala sa karamihan. Yun ay yung PR. Meron silang malaking puskol rupa. Very obvious nung time na yun. So, nung nakilala ko sila nung time na yun, sabi ko, malayo mararating ng mga kabataang ito. And I'm so glad na na-meet ko sila at naging kaibigan na rin. So, ang una kong tatanungin kay Shawnee, well, I call him Shawnee, is when you started as a young entrepreneur, sino yung parang tinitignan mo or nagturo sa'yo para maging entrepreneur? Sino ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero nung una, may pinapanood ako sa YouTube. Nung wala pa talaga akong idea. So, isa siyang sikat na gumagawa ng libro, ganun. Tapos, Kiyosaki? Yun. Okay. Ako rin. Pagdaanan ko rin yan, si Robert Kiyosaki. Tapos, parang may mindset siya na tinuro na parang sabi ko kakaiba. Na parang bago to na idea, bago to na mindset. So, parang trinay ko din. So, tinignan namin kung ano yung pwede namin gawin. So, either yung mangyari sana sa akin is yung isa kong nakitang business idea nung una is crochet. Wow, kalalaki mong tao, mag-crochet ka. Yung meron sa doon nung umuwi ako is nag-crochet si mother. And also at the same time, meron na rin yung
mushroom, pero sa startup level din. Mas nung trinay kong hinawakan yung pang crochet, tinitignan ko palang natatawa na ako. Sabi ko parang hindi yata ito para sa akin na. Tapos yun, trinay namin yung mushroom. Inaral ko siya everyday. Hanggang sa parang naging con na siya eh. Sabi ko, ano kayang pwede pa namin gawin? Kasi ang trabaho ko nung una is parang manong eh. Yung gumagawa ng mga bags. Talagang gumagawa ng bags. Hanggang sa parang dumating yung araw na ano pa kaya para madagdagan yung kita sa akin. Nung nag-start kang mag-mushroom, ano lang ba siya? Backyard? Like bahay lang? O meron na talagang mushrooman? Nung nag-start sila mother is meron lang siyang mga 50 bags sa harap ng bahay. So yun, nakikita ko lang siya. Then, she decided na dagdagan. So, naging 300 na yun. So, meron na siyang maliit na bahay kubo. So, habang inaaral nila yung pag-grow, inaaral na ko na rin paano gumawa nung bags. Then slowly, trinay ko siyang, nag-start ako sa 100 bags na fruiting bags. So, umutang ako kay mother. Umutang ako ng 3,000 pesos yata nun eh. Para makagawa ako nung 100 bags na yun. Then, ang kakaiba lang nun is, meron kasi yung pink oyster mushrooms. Oo, nakita ko yung mga makulay na yun. So, bali ang ginawa ko dun. Trinay ko yung pink sa 100 na fruiting bags. And then, minarket ko siya online. So, Facebook Marketplace pa dati. Nakita ko, ang daming umorder. Nabili lahat ng 100. Pero dati, yung benta namin, siguro nasa 35 lang siya yung 100. So, yung inutang ko na 3,000, parang nagkaroon yata ako ng 3,500 yata pabalik eh. Kasi 100 yun. So, parang kumita ako ng extra 500. Sabi ko, pwede to ah. Hanggang yun, everyday na kaming kon. Ay, hindi naman sa everyday, pero pinopost ko na siya. Nung una kasi natatakot ako eh, na mag-post sa kon. Sa Facebook kasi natatakot ako, hindi ko maintindihan yung mga taxes, hindi ko maintindihan kung pag pinost ko ba to is parang kailangan ko ba ng permits, yun. Oo. So, nung una talagang takot na takot ako. Nung parang trinay ko na siya na parang habit na if may nagawa ko, ipopost ko siya. Biglang may bibili. Tapos magme-message sila na kailangan ko ng ganito. Tapos yun, imi-meet up ko siya sa Baguio. So, yun, hanggang sa... Eventually, dumami na yung orders. Matanong ko nga, meron ka bang formal study sa pag-aaral ng mushroom o ano lang, kumbaga by experience na siya? Para sa akin manong kon eh, more on experience talaga. Kasi in terms of training, wala akong formal training sa mushroom. Naging kon siya talaga more on experience. Yun yung talagang biggest na teacher ko kasi meron yung time na akala ko alam ko na lahat. So, gumawa kami ng around 10,000 pieces yata. Wow. Tapos yung 10,000 pieces na yun, parang puhunan nun is around 30 pesos ang isa. So, 300k yun. Tapos lahat nun, nasira. Kala ko, sabi ko, ito na yun. This is the moment na... May OMG factor ka pala doon, ano? Ano nangyari? Bakit nasira yung 10,000? Ano yun? Ang nangyari noon, meron kaming laboratory pero hindi siya ganun kaayos. So, para ma-maintain namin yung bugs dati, kailangan namin linisan yung area gamit ng Zonrox na i-wipe yung mga tawag nito, walls, tapos malinisan yung flooring. Ang nangyari nung masyado akong naging tawag nito, doubtful sa ginawa namin na
parang nasobrahan ko yata yung paglilinis, na pati yung ginagamit namin na tawag nito pang spray to fend off yung bad bacteria, hanggang pati yung good bacteria natamaan na rin, which or yung good mycelium ng oyster mushrooms. Napakamahal ng tuition fee na yun, ano? Kasi solid. Talagang pinag-ipunan ko siya na sabi ko, ipunin ko to para makagawa ko ng marami. Kaso wala pala. May mga pangyayari talaga minsan na hindi din natin inaasahan. Ano? Dito naman sa pagdating sa yung mga kasama mo, yung mga natutulungan ninyo na community dun sa inyong farm. Ano naman, paano naman sila, kumbaga, nagbe-benefit sa inyong mushroom? Nung una, ang pinaka nagbe-benefit sa amin is bukod sa nagsusupply sa raw materials, ang direct naming natutulungan dati was mga senior citizens. So this was mga 2018. So yung mga nagtatrabaho dati is mga senior citizens, tapos sabi niya, pwede palang magsweldo pa ang mga matatanda. So naaral nila yung skill kung paano gawa ng bags. So hanggang sa nag-overtime na rin sila. Tapos nakabuild sila ng parang community nila doon na even though senior citizen sila, kaya nilang mag-work pa. Kaso na-stop nung pandemic. Tapos ang pumalit nun is mga kababahian naman na mga housewives. So trinay din namin. And yun, nagawa din nila. Kaso, during the pandemic pa rin ito, parang nahirapan na silang i-balance yung pumupunta sa malayo, kasi malayo yung farm malayo, and bumalik sa family. So, ang pinaka-last na nagawa namin is, since pandemic siya, meron yung mga pinsan namin, meron yung mga kapatid ko na nag-aaral pa lang. Sabi namin, what if equip namin sila ng skill na paggawa ng bags para habang nag-online class sila, is meron na silang gagamitin pag pumasok sila ng school. Tama. Tapos yun, ngayon naman na is they are nag-aaral na sila ng college. So, at least makita mo na through your business, may mga natutulungan. Oo. Pagdating naman sa environment side, paano nakakatulong yung business ninyo sa pangangalaga ng kalikasan? Ang mga natutulungan naman ng business natin sa tawag na to, sa environment is parang based sa data namin is nasa 25 tons per year yung pwede nating nare-recycle na agricultural byproducts. So instead na pumupunta siya sa landfill, or instead na nasisira lang siya dun sa gilid-gilid, is nare-recycle natin siya to produce mushrooms naman. And yun, dahil sa basura na yun, nakakapag-produce tayo ng pagkain in which nag-feed siya ng tao, and also at the same time, yun na rin yung gumagawa ng trabaho sa ating mga community. That's good to know. At least, nakakatulong sa sideline. Parang sideline employment. At the same time, helping the environment also. Matanong kita, lately kasi, nakita ko ang dami mong engagements. Lagi kang tinatawag, speaking engagement, mentoring engagement ng mga government agencies, private institutions. May oras ka pa ba para sa business mo? Bali, ang ginawa ko parang pag may time, talagang pupunta. So, sabi ko noon, na-try ko din naman kasi dati na isa ako sa mga nanonood. So, para sa akin, in order to give back to the community, why not share yung alam ko? Tama. Para, kasi nakita ko rin na
sa farming. Kasi nga, ang parang advocacy natin ngayon is to invite the youth back into agriculture. So, para magkaroon ng inspiration yung kabataan is kailangan kong pumunta sa mga events para makita nila na pwede pala. So, ang ginagawa, pag may invitations, pumunta ako. Then, ang nakakatawa dun, manong kan pare, sa umaga, nakasuot ako ng formal. Tapos mamaya, hapon, nakapalit na ako ng yung pagbenta. Tapos magkaiba na yung itsura. Itsura mo. Kasi makikita na lang nila na nagbebenta na ako ng mushroom. Sakala nila, parang yung balot na balot. So, yun, talagang... Pero nakakatuwa kasi kung entrepreneur ka, talagang dumadaan tayo sa ganyan. Well, throughout the years, sobrang mayayaman na. Pero kung manamit sila, parang sobrang down to earth. Ganun. And then malaman-laman mo na ganun sila kasi each centavo na pumapasok sa coffers nila, pinaghirapan talaga nila. And hindi dahil kumita sila, magpapalit na rin yung method or style nila. Kumbaga, same pa rin. Nakakatuwa kasi minsan is may mga nakikita tayo na kumita minsan, for example, ng minsanan. Tinmamang o kunada. Gastos dito, gastos doon. And then, after a while, wala na naman. So, ang tunay na entrep is kung ano yung damit niya ngayon, kumita man siya, yun pa rin ang damit niya kinabukasan. Ang importante, malinis, nalaban. Yun naman, di ba? Ang mahirap is kumita ka ngayon, bumili ka agad ng sasakyan. Tapos along the way, hindi mo naman pala kayang i-maintain yung maintenance o yung gasolina o ng sasakyan. Wala rin. Kaya, mas maganda pa rin yung kung ano ka ngayon, ganun ka pa rin. Kahit na ikaw ay, for example, nanalo. Matanong ko rin. Before tayo mag-continue, kanina si ni Ma'am Kalinggaak. Hello. Galing pa ng Hong Kong yan. Hi, Ma'am. Hello, Ma'am. And of course, Ma'am Sharon. Hiya. Hello. Hi, Mother. Of course, thank you for watching. Hindi na ako makapunta sa kabila. Baka may mga ron. Pero sige, dito na lang tayo kay What World. Also, as young as you are, nabalitaan ko parang nag-file ka daw. Oo. Ano ba yung pwede mong maitulong na hindi pa nagagawa ng mga, nauna sa'yo? Ang pwede kong maitulong is to, actually, parang na lang yung mangyari, information dissemination. Na sa government natin, meron yung mga magagandang mga tawag nito, mga available ng resources. So, kagaya ng trainings. So, para sa akin, since hindi lahat ng youth is may capability to go to school, why not invite them na mag-join sa mga seminars na sinalihan ko rin? Oo. Kasi karamihan naman nung sinalihan kong seminars was free. And yun, may kwan pa nga minsan may allowance and may food. So with that, pwede natin silang matulungan na magkaroon ng mindset na even though hindi pa sila nakapagtapos ng pag-aaral, is pwede silang pwede nilang ma-uplift yung kanilang mga situation na yun. Tama. Balikan ko yung sinabi mo kanina, yung kagandahan sa mga seminars ng gobyerno, di ba? Is, una, mag-aaral ka na, di ba? Ang kagandahan, papakainin ka pa. Libre pa. May food ka May food pa, may merienda pa, sangka pa. Di ba? Pero tama yung sinabi mo. Pag
pag nandun na sa, sa time na makakatulong ka, talagang dapat gamitin mo yung resources na binibigay ng gobyerno. Kasi ang dami niyan, pero mangilan-ngilan lang talaga yung gumagamit ng resources na yun. Tapos, wala pa talaga yung nagdi-disseminate ng information na, oy, adati kastoy, you come. Diba? Siyempre, andyan si DTI, andyan si DA, but we have to accept the fact na hindi rin ganun kalawak yung network nila. So, kailangan tulungan din natin sila to disseminate na meron palang ganito. Meron ganito, join kayo. And I think yun yung isang factor na kailangan pumasok ka rin. Kasi napagdaanan mo lahat yan. Napagdaanan mo. And hindi naman siguro kailangang bata ka pa para maintindihan mo. I mean, wala namang requirement sa edad, di ba? Wala. Kahit nga 40, 50 years old ka, basta interesado ka, go pa rin. Nakita ko minsan na pag nagsiseminar tayo, mangilan-ngilan yung mga kabataan na nagjo-join. Parang, bakit, usually mga 40s and above, Oo, yes man. So, dun papasok actually ang isang Shawnee to influence the younger generation din na maraming mga pwedeng gawin, pwedeng puntahan, kailangan lang talaga malaman kung nasaan yung mga yon. Yeah. Siyempre, ikaw na yun, di ba? Oo. Tsaka napansin ko manong, karamihan ng kabataan is parang hindi pa nila nare-realize na pwede nilang gawin yung mga dreams nila. So, they just need to pursue and kumari, they just need to start. Kasi nung lahat naman tayo, nung parang nasa early age, may pangarap naman na tayo. Oo naman. Pagdating sa pag-start ng business, totoo ba na kailangan mo ng malaking kapital? Actually, to start the business is, isabihin ko na lang yung experience namin. So, when we started it, wala akong capital talaga. Pati nga knowledge Wala akong knowledge sa mushroom, wala akong knowledge sa business, wala akong capital, talagang zero. So, when we started, parang ang nag-fuel sa pag-start ng business was, gusto ko lang talaga na magkaroon naman ng way na hindi na ako humingi. Gusto ko na parang I want naman na i-uplift yung sarili muna. Na sana pag may gusto akong puntahan, hindi ko na kailangan humingi. Nahiya na rin ako So, sabi ko, kaya mong pwede kong gawin. Talagang iniisip ko talaga siya Sabi ko, kung mag-iisip pa ako ng ways na wala naman dito, mahirapan ako. Okay. So, nag-observe ako kung ano yung meron na resources sa bahay. So, naglakad-lakad ako. Tingnan ko yung parents ko, tinignan ko yung mga kapitbahay namin. Sabi ko, paano kaya sila kumikita? Doon na nag-spark yung curiosity ko na, paano kaya kumikita si ganito? Paano kaya sila nagkakaroon ng income? So, hindi ko alam dati na yung term is benchmarking. So, nag-benchmark ako sa community. Naglakad-lakad ako. So, doon ko napansin na may mga vegetable stalls, may mga drivers, may mga store. So, parang lahat ng yun, tinignan ko kung saan ako pwede mag-fit in. So, sabi ko, hindi ko naman kaya mag-store kasi wala naman akong pwesto. So, yung isa, driver, hindi ko naman kayang mag-drive kasi wala nga akong lisensya nun, tapos wala pa akong sasakyan. Tapos yung perang talagang nakita ko was the two options, yung crochet or yung mushroom. So, tapos saktong-sakto, may empty lot doon sa, ang tawag dito, doon sa banda ng lola namin. Then may greenhouse na empty, na walang gumagamit. Pero parang malapit na siyang mag-worn out Malapit na siyang masira.
So, ang ginawa ko nun, parang dinagdagan lang namin para hindi siya masira. Inayos namin yung flooring. Tapos, naglinis ako sa surroundings. Then, I started to parang gumawa ng sarili kong fruiting bag. Hanggang sa nakagawa ko ng around 300 fruiting bag. Pero yun is, yung 300 na yun actually was mga reject ng mga past na experiments. So, yung una kong naaral was yung, since rejects yung mga nandun sa farm, na una is dun ko naaral yung mga diseases, yung mga pests, dun ko nakita na, pag ganito pala, masisira siya agad. So, dun ko na in-start na talagang pag-experimentan lahat ng bugs. Na, ito, yung bugs na to, masisira agad. So, naaral ko lahat ng flaws ng fruiting bugs. Hanggang one time, parang sabi ko, what if I take this seriously na? So, yun, parang everyday na akong nasa farm. As in, talagang everyday na talagang ino-observe ko siya eh. So, para akong naging scientist na tinitignan ko na each bags, ganito yung magiging result pag ganito yung ginawa ko. So, hanggang sa may harvest ako dati na mushrooms, pero maliliit lang. Nasa 1/4 lang siguro yun halos everyday. So, yung 1/4 na yun is yung price namin dati was 300 per kilo. So, siguro nasa 75. So, parang yung kita ko that time was 75. Yun yung sweldo ko everyday na pumupunta doon everyday. Naglilinis. Pero at that time, okay na ako kasi kaysa naman wala. Oo. Kaya ibig sabihin, kumbaga, yung startup capital mo is actually para siyang ano na lang, parang kung ano yung nandun, yun na yung ginamit mo. Okay. Mas maganda yun kasi hindi mo na kailangan mangutang para, diba, mag-start. And then what happened? Nung, like, you were earning 75 pesos per day, paano mo siya nadagdagan? Ang ginawa ko was, yun nga, since nung nag-start tayo was benchmarking. Sabi ko, siguro I can elevate pa yung aming business. So, ang ginawa ko, nag-benchmark naman na ako sa malls or sa mga groceries. Sabi ko, bakit kaya nabibenta nila yung mga products nila? And then, doon ko napansin na may mga branding. So, doon na ako nag-start to create a brand. Pero yung unang brand namin was Kulat Cordillera. Tapos yun, wala pa akong experience sa DTI. Parang brand lang siya. Hindi siya pumatok eh. Parang wala lang. Then, as years pass by, nakapag-training na ako sa DTI, nakapag-training ako sa mga iba't ibang trainings. Trinay ko ulit. So, trinay ko nang gumawa ng brand, which is yung Sanagi. Nung nagawa namin yung Sanagi, nagulat ako kasi talagang finokus ko siya nung few months niya. Nagulat ako kasi yung likes tsaka followers niya is hindi na yung pinupush ko na please like niyo itong page namin. Kumbaga, nagge-generate na siya ng sarili niyang market. Na pag may gusto ng mushroom, sila na yung pumupunta. Until such time na natry kong nakapagbenta ng 1,000 pieces. Wow. Na fruiting bag. So, yun yung first time ko na, kasi yung pagbenta namin na nun is from dati na 35 pesos, naging 45 na. So, yun yung first time kong makahawak ng 45K. And siguro, sarap ng feeling eh, no? Mga kon na ako nun eh. 21 years old yata ako nun, ano. Wow. Tapos, nung natry kong makahawak ng ganun, sabi ko, yun nga, kasi karamihan din ng napapanood ko sa motivational speeches is, sabi nila, kung gusto mong magkaroon ng parang kumbaga pera, is first, mag-isip ka muna ng isang bagay
na pwede mong gawin. Yung isang bagay na yun, i-multiply mo by 10 yung effort mo. Di mag-multiply by 10 din yung 1. So, yun lang. Balang ginawa ko lang was to market it more 10 times. Then, yun, nangyari naman. Nakapagbenta ulit tayo. Then, ang ginawa namin was to improve the farm talaga. Asset. Well, ang experiences with itong mga grant-giving companies and then you won naman. Alam natin yan. Pag titignan natin yung kabuuan ng buhay mo as an entrepreneur, meron kang highs and meron kang lows. Ano yung unahin natin? Ano yung pinakamababa na low na napuntahan mo as an entrepreneur? At ano naman yung, sa ngayon, yung pinakamataas? Lowest muna. Yung talagang, yung low pagbagsak ng negosyo or whatever na lowest mo. Ang pinaka-low namin was yung when I was malapit na akong mamatay. Ano yan? Kasi ang nangyari nun, na-overwork. Yun naman na yung tawag nito. Nasobrahan namin mag-work. Nasobrahan namin talaga na mag-business. So, ang nangyari, nag-give up yung katawan ko. Bigla na lang akong nahimatay. Tapos talagang lumalabas na yung dugo sa ilong ko, sa bibig ko. Tapos, kumbaga, naging purple na yung lips ko. Nako. Talagang, tumba. Tapos, sorry, I have to cut you on that. Saan nangyari yun? Sa bahay, kasama ko si Babad. So, we were preparing sana to eat. So, nung kakain na kami, may narinig ako sa left na eardrums ko. Parang nahulog. Kasi, sa bahay may dito may dito na side is may stairs. Tapos biglang may narinig ako. Sabi, narinig mo yun? Parang may nahulog, sabi ko sa kanya. Pero parang pagka ganun na, hindi ko na na-realize na natumba na ako dun. Na parang nag-con na yung mata ko. So, nagka-seizure na pala ako. Pagka-con ko na yun, nag-seizure ako. Pagka ganun ko na lang, sabi ko, bakit may mga ambulance? Sabi ko, sino kayang iakatid? Nung una pa, tawa ako ng tawa. Sabi ko, nung nangyayari, sabi ko gano'n. Nung nasa na kami, hospital. Parang ino-observe ko pa bakit para akong nananaginip. Tapos nung pinahiga na ako lahat-lahat, biglang nag-sink in sa akin na, ikaw pala yun. Ako naman pala. Tapos nung ini-explain na nila na kulang ka ng tubig, sobra ka ng stress, wala kang tulog. So, yun yung pinaka-lowest point namin kasi akala ko magiging one time lang siya. Pero pagkalabas ko ng hospital, kinabukasan niya, na-atake ulit ako. 3 times yun. Buti na lang meron si Bakat na talagang tinulungan kami. Tinulugan niya ako. Kasi nung una, syempre may cash pa. Yung pinuntahan namin hospital sa medyo private. Pero dun ko na-realize na if yung health mo na yung natamaan, talagang uubusin niya lahat. So, I agree. I totally agree. So, dun ko na-realize na health is wealth. Talagang sabi ko, kahit gaano kalaki yung ipon mo, pag once na nandun ka na sa hospital, tas wala na. Wala na talaga Parang lahat ng pera, uubusin niya. Totoo yan. Tapos, siguro, nasa hospital kami, mga 1 month. Wow. Andun lang kami. Wala kaming work. Talagang andun na lahat. Na 1 month kaming andun. Tas, ang mahirap pa dun, pagkalabas ko ng hospital, sa bahay, siyempre hindi pa ako pwedeng magtrabaho. So, parang nag-stop pa ako ng 2 months. 2 months na parang pahinga. Kasi yun yung advice ng doktor na bawal. Bawal kang mag-work, bawal kang mag-isip, sabi niya. So, Pero grabe I mean, as an entrepreneur na hindi ka mag-work ng 3 months, ang hirap nun, totoo lang. Hindi siya yung
hindi siya biro kasi especially for small entrepreneurs katulad natin, talagang tayo yung gumagalaw. May mga kasama tayo, given yun, pero kumbaga, pag ikaw yung figurehead, tapos hindi ka makagalaw, hindi rin makagalaw lahat sa baba. And minsan, malaking difference kasi pag malaki kang entrep. Di ba? Meron kang empleyado na managers and everything. Pero, pag yung tayo lahat kasi yung gumagalaw, hindi may nangyari sa atin, Wala na. ubus lahat. No? Ubus lahat. Parang ang naging savior na lang namin doon, Manong, was may natirang bugs na nagpo-produce ng mushroom. So, ang ginawa ni Bakit, sabi ko, inasign ko siya. Sabi ko, aralin mo muna yung pagbenta. So, siguro, sabi ko, it's an opportunity na pati si Bakit is magbebenta na siya. So, doon, may mga little harvest kami, binibenta namin. Kasi, yung restaurant sa tabi namin was isa na naming sinusupply. So, harvest, din ipupunta sa kanya, binibili niya. So, yung sales namin ng mushroom was, lahat ng sales is talagang pumunta sa food namin para ma-maintain yung food. And also at the same time, may rent pa kami doon. May internet pa, bills. So, sabi ko, paano namin to magbabayaran? Wala na, sabi ko. Pero, hindi ko alam. Kasi, ayun, naniniwala naman ako kay God. Tapos parang, nag-provide siya nang hindi ko napapansin. So, dun, parang mas nag-grow yung faith ko. Na even though, wala akong ginagawa is na-provide pa rin. So, parang ilang months na parang naging stagnant yung business. Parang 3 to 4 months, yan. Wow, quarter of a year. Talagang walang nangyari. Kasi, nung trinay namin bumalik, ang nahirapan ako was to speak to people. Parang biglang nawala yung push-call rope ako. Parang nag-i-stutter ako na pag may kausap na ako, tapos parang pag-iisipin ko yung pag-uusapan namin, parang ayaw nga'y lumabas sa bibig ko. Parang nagkaroon ako ng anxiety. So, ang ginawa namin to overcome that one is saktong may mga gustong mag-visit. Sabi ko, kailangan kong i-overcome to para bumalik. So, ang nangyari, may mga gustong mag-visit sa area. Sabi ko, sige, pumunta kayo. So, may mga visitors ulit. Parang inaral ko ulit paano mag-business. Hanggang sa nakaya ko ulit mag-speak sa harap. That's good to know. That's good to know. Now, nakita natin na dun sa lowest mo, makita mo talaga na yung mga lessons learned natin dun. Like, una, health is wealth. Pangalawa, probably would be kailangan gumawa talaga ng way para continuous yung source of income. Doon naman sa yung kumbaga, yung pinaka-okay na level na narating mo as a young entrepreneur. Ang pinaka-okay naman na was nung siguro yung feeling na nagpo-purchase na kami ng stainless tables. Kasi parang doon na namin parang Bakit na sabi namin who would have thought na bibili tayo ng 30k na stainless na tables para sa processing. Tapos, parang doon na nagsisink in din na even though kumbaga, pag tinitignan kasi natin, parang yung feeling ko kasi parang hindi pa ganun kalaki yung yung sanagi. Pero pag titignan din natin na may capability na tayo to buy assets. So, yun, hanggang sa may nakaya nang bumili ng mga stainless na tables, yung de-oiler. Kasi parang dati pangarap lang talaga siya. De-oiler, tas yung mga nabibili ng gamit para sa farm. So, yun yung parang talagang cloud9 namin is to invest sa farm. Tapos, nakakatuwa kasi you did that. Kumbaga, pag may ipon, part of it binalik nyo mismo sa business. Maganda yon.
Kasi naman yung nag-travel abroad ka agad, di ba? Hindi pa. Hindi pa ka namin natatry. Actually, natry namin mag-travel pero hindi pa nga malayo eh. Dito lang sa Cordillera din. So, bali ang talagang ginagawa namin pag may ipon since the beginning was to invest sa farm talaga lahat. So, currently ngayon, masasabi ko naman na sa farm is it's almost complete. Kumbaga isang part na lang ang kulang. Which is yung pasteurization area. Which is kung saan namin linuluto. Pag natapos na yung pasteurization area, yung holistic na yung kanya, yung tawag na ito, yung process. Kasi may composting na, may bagging area. Kompleto na siya. Kompleto na siya. Shout out kay sa dinami-dami ng trials, if we continue on doing it, para kasi siyang gulong eh. Napansin ko na sa business na may highs, din mamaya babagsak ulit. So mamaya tataas ulit. So sabi ko, pag titignan natin yung trajectory ng isang entrepreneur, kailangan natin na ipagpatuloy lang. Kasi kung nasa baba na tayo, ang next na mangyayari dyan is for us to go up again. Kasama na yung pag-i-innovate, mga ganun ano. Tingin ko kasi isa sa mga factor na kung bakit maraming hindi umuusad na small businesses. Kasi kung ano yung ginagawa nila nung 19 kopong-kopong, hanggang ngayon, yun pa. Ganun pa rin. So yung innovation part, nawawala. Diba, ang dami nating nakitang mga malalaking companies na biglang nawala kasi yung sa innovation side, wala, hindi sila makahabol. Well, tama ka, lakas ng loob. Yan, meron ako yan. Sobra-sobra. Umaapaw yan. Kasi, yung point na as an entrepreneur, you should be a doer. Pag may bagay na, pag may isang part ng buhay mo na parang hindi gumagalaw, gagawa ka ng paraan para kumita ulit. Maghanap ka ng ways and means para kumita ulit. Because kung hindi tayo doers, ay awan na. Nung malugi di business mo, awanan. Magsangit kalatan kasi dyan. Hindi pwedeng... ito pa, napansin ko rin. Kasama sa lakas ng loob na yan is yung tibay ng sikmura na magbenta. Agilako. Ang mga tunay na entrepreneurs marunong ibenta yung produkto nila. Ang dami kong nakita na nag-business pero hindi nila kayang ibenta yung produkto nila. Umaasa sila sa mga tao na empleyado, mga ganun, na ibenta yung produkto nila. Thing is, kung malaki kang entrepreneur, okay lang. May mga tao kang asahan magbenta para sa'yo. Pero kung konti lang kayo, dapat ikaw mismo kaya mo ibenta yung product mo. Ang dami nating nadaanan na talagang, alang ko mo agila ako ngayon. Mabainak agila ako ngayon. Hindi tatagal ang negosyo nito. Pag siya mismo, hindi niya kayang ibenta or i-promote yung product niya. Diba? Kung, siguro ikaw, napadasam nga pa naglako-lako sa stores niya. Actually, hindi na tata. Ako na. Ti may isang fun EJ kat no da papanak, for example, dagito the vegetable shops kay. Kat ajay ko nga makita day trend ngay nga tata nga season accepted that mushroom stado bisita. EJ ngay ti pagkita no adot turista no tanggapan dagay pasalubok shops, meaning to say adot turista data. Ngam handal alan ibig sabihin nababa. So nga EJ kon nga nagkaroon ti data nga for this months mabayin nga prepare ko for dagito nga stalls. Ngam nawan dagi restaurants lang. Ti pinaka-enjoy ko talaga actually ti business. Kaya jagla ko di pa anak nga agmit ti tao. Tapos
Yun, the engagement. Tas once nga naggatang dakat, JT yung fulfillment ko as an entrepreneur. Oo naman. Oo naman. In terms of competition, gaya mo, dapat yung competition nyo? Dito'y Benguet. At dati competition nga actually, no siya manggit kita kat kurang. Kurang di competition ta napansin ko. Ada di Dagor order Manila. Kat nagdakkel di orders. Hanmi nga kaya alone nga mangi market or mang supply. Ada di kakadwa mo't lang ngam pati isuda handa nga kaya tatimar i-supply da pa lang SG community tayo dito eh. So han nga kaya pa lang ta timay sa kumbaga pagdating sa local consumption pa lang kulang na. Kurangan. Wow. Karkaro ngayon numay ko tayo. No talaga nga maala tayo dagito da pangilakwan. Iji ko nakita nga aduga mang kayat ti mushroom. Wow. Na ganan karkaro ngayon din napadas min nga ada nga ti high end nga markets nga talaga na arti. Iji ko nga nakita nga naganas gayam no minsan no narti di customer ta awan question that prices. Tama. Oo. So if we maintain that quality nga products nga kastoy tila ako na worth it. Okay lang kasi da nga ka-artita. They can they can pay. Tama yan. Isang lesson yan actually sa mundo ng entrepreneurship is yung tinatawag nating market segment. So, kung nakaposition tayo sa sabihin na lang nating ABC, C being the lowest. Kung yung product natin nakaposition sa market segment B, ang aim dapat natin is umakyat sa market segment A. Hindi bumaba sa C. Kahit na mas madaming client or buyers potential sa C, kung yung capacity to pay is not met, magsasayang ka lang ng pagod and everything, resources. So, mas magandang target natin is B going to A. Kasi andun yung buyers natin. Kaya nga naniniwala ako na there's a certain segment for a certain product. Hindi lahat ng product pwede mong ibenta sa lahat. Pag-aaralan din natin yung age range. Sa inyo, sa mushroom industry, sino yung mga kadalasang bumibili? At anong Anong age range? Ang age range napansin namin is mga nasa 35 to 60. Who are the working class, di ba? Sila may mga trabaho na, sila yung, kumbaga, they can buy. So, pag kunyari, pumunta ka sa park, concert at the park, ang mga nandun mga kabataan, like 16 to 20 o 25, mapapansin mo hindi siya gaano pasok kasi pag titignan nila, nagninangot dun. Diba? So, doon natin tinitignan yung capacity to purchase. Ganon din kami usually sa binibenta nating mga bulaklak. Namimili na kami ng ngayon, pinupunta. Hindi lahat sinasalihan kasi, for example, Nin, meron tayong bentahan sa session roll. Sama ka? Sorry, pero napag-aralan na namin yung market ng session and hindi sila yung buying market para dun sa bulaklak natin. Ganun. Din, the trade fair tayo dyan munisipyo. Join ka? Ganun. Kasi, again, tinitignan natin yung capacity to purchase ng market na yun. And unfortunately, hindi siya yung market natin. Pero, for example, ganito, din meron tayong Rockwell. Ganun. Oo. Kasi walang question, pagpunta mo doon, hindi na tinitignan yung price ng product. Ang tinitignan na lang nila is, gusto ko yung color na ito. Ganyan. So, minsan din, as entreps, tinitignan natin yung certain market segments, yung factors like age, kung ano yung mga gusto nila, pinag-aaralan muna natin yun bago yung sabak ng sabak agad. Kasi hindi lahat talaga bumibili ng produkto natin.
Ayun. Ano lang, konting pasegway lang. Kasi mahirap talaga yung sa mga entraps na ano, nakikita ko sabak lahat. Oh, guilty kayo, guilty. Dami yung guilty. Lahat ng tawag, punta. Tapos pag hindi kayo nakabenta, ngaw-ngaw. Maganda pa rin na pag-aralan talaga yung market segment. Okay? Bago sumabak sa laban, dapat alamin muna kung sino yung mga nandun. Yun lang naman. Kailangan ano. Oh! Maynard! Watching Maynard. Ayan. Nakakatuwa. Itong pilot episode natin, may kaba ng konti. Pero, I'm very thankful kasi si Shawnee ang first na pilot guest natin. And, ano lang yung conversation, parang napaka-normal lang. Parang, free flow. Ganyan. So, parang chill lang siya. Eventually, in the future, sa mga susunod pa ng mga shows natin, pa-chill yan. Definitely, maayos na rin tong area natin. Baka daling ko yung aking maliit na sala set doon para. Tapos may center table dito. What? We will never know. Or baka pumunta kami dun sa lugar kung saan nandun mismo yung may interview dahil hindi siya makalabas, for example. Walang problema yan. We will never know in the future, but at least nasimulan na natin ang ating What World Daily. This is open to all, sa lahat ng mga tao na gustong magbahagi ng kanilang kwento, ng mga opinyon, ng mga gusto nilang i-share sa ating lahat. Let's do this. Diretsohin na natin. Ayan, nasimulan na rin lang natin maging influencer. Let's do it. Yeah. Diba? Ang kagandahan yan, wala sa edad yan. Kahit na medyo oldie ako. Opo mga kaibigan, malapit na akong mag-50, pero feeling ko nasa 30s pa lang ako. Ewan ko ba, ba't ganun minsan? No? Ako din, parang feeling ko nasa 1 pa lang ako eh. Teens? Tapos, I'm closer to being 30 kaysa sa teenager. Nakakatuwa, pero I'm thankful sa lahat ng mga sumusuport kay What World. We've been here since 2009. Just imagine, ang tagal-tagal na ni What World. Hindi nyo ako binitawan. Maraming salamat. Doon sa mga bumitaw, okay rin lang. Hindi masama ang loob ko sa inyo. Alam ko, busy lang kayo. May iba kayong mga gustong gawin sa buhay. Ayaw nyong nakikita si What World. Walang problema yan. With that,